na-mention nyo ma'am kanina yung tungkol sa reklamo ng Office of the Vice President, yung parang hindi ibinibigay yung mga nire-refer for ayuda. So satisfied ba kayo doon sa naging explanation ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na wala daw ho silang tinatanggihan? Well, ang tinanong ko kung ano na yung update tungkol sa kanilang internal investigation sa DSWD hinggil sa reklamong yan. Ang sabi naman niya, nagkaroon daw sila ng exchange ng mga text at may pinapakita siyang mga screenshot at ano ba yun? Kasi tinatanong kung bakit siya may alleged duplication of certain social project. Eh sabi niya kasi marami naman dumadaing sa opisina niya. Wala naman siyang mga puntang iba, kundi magbigay na rin mula sa opisina niya. So may commitment. Alam naman natin, miski sa Senado, ang dami rin nakapila rito for medical assistance, kung ano-anong assistance. Hindi mo talaga maiwasan. Mahirap ang panahon eh. Okay, JC. Ma'am, good morning po. Related lang po dyan sa ayuda po. Sumagot po yung Office of the Vice President po regarding po dyan. Ang sabi, ganon. Misleading daw po at hindi daw po totoo yung sinabi ni Gatchalian. And then ready daw po sila maglabas ng umanom ng dokumento para patunayan daw po sila maglabas ng umanom ng dokumento para patunayan daw po yung sa... Mabuti yan, para magkaklaruhan. Kasi hindi naman ang VP lamang nagre-reklamo. Nakita naman natin noon, nung Lunes, si Congressman Olaso umiiyak na sa inis Galit na. At saka ako, marami akong natuklasan sa Surigao del Norte, nangyari yan sa North Cotabato. Tapos yung iba't iba pang project na biglang nakakansela, na wala naman notice, wala namang pinagsabi na i-confirm pa daw yung listahan. Marami talagang reklamo. So, aminin natin. Tapos yung kababalaghan pa na, ayun nga, yung Bulacan, Pampanga, halos malunod, yung tinatawag natin, yung Rizal, nung ikalawang bagyo. Abay, ilang beses na binagsakan ng bagyo, wala namang ayuda, puros food pack, dinadaing ng mga tao. Ano ba, saan na yung cash? Kasi kailangan namin mag-ayos ng bahay. Samantalang may ibang probinsya, alam naman natin, at narinig na bilyon-bilyon ng pinapakawalan. Wala naman ni isang disaster doon. Nagtataka pati yung mga tao roon kung bakit bigla silang binibigyan ng tigti 10,000. Nalabis-labis kung tutuusin sa pangkaraniwang 3,000 na ayuda. Ma'am, ang sabi ni Secretary Rex, wala daw silang tinatanggihan na assistance, yung hiling ng OVP. Pero sabi naman ng OVP, misleading daw. Ano yung nakikita niyong parang lapses I dito, think ang mahalaga rito, abangan natin yung report ni Secretary Rex at saka itabi natin doon sa iba't iba pang reklamo at tsaka natin maintindihan. So sa tingin nyo ba, nakita nyo na parang napopolitika talaga yung... Pero para sa akin, totoo naman na talagang biglaan. Kaya nga, ang proposal ko, katulad ng 4Ps, gumawa na tayo ng listahan talaga ng mga nangangailangan. Maliban sa agriculture, pwede siguro tignan yung mga hard-hit industries, katulad ng mga TODA. Ang lupit, di ba? Nga lockdown, talagang hirap. So hard hit yan. Hard hit rin ang market vendor. At wala naman silang paninda na mura-mura. They cannot pass on the entire increase and inflationary cost to their customers. Otherwise, no one would buy. So, may mga hard hit sectors talaga na maaari talaga nating tulungan pa rin.